Maging sa Maynila, nagtipon-tipon din ang mga supporter ni Rojas para panoorin ang debate. Ang bansag nila sa sarili, silent majority. Nagustuhan naman kaya ng iba ang performance ng mga kandidato. Umaaksyon si Ryan Ang. Nagkulay dilaw ang luneta sa pagdagsa ng libu-libong sumusuporta kina Mar Rojas at Congresswoman Lenin Robredo kahapon. Sila raw ang tinatawag na silent majority. And there were some people who just didn't want to be bashed or to have to face criticism. They wanted a place that was safe where they could state their views. So I guess that's what resonated with people, why we reached this magnitude in such a short time, because they felt, oh my gosh, I'm not alone. Bilang suporta sa team na ang matuwid, sabay-sabay sila nanood ng ikatlong presidential debate kung mainit ang bigay ng campaign materials. Kaya nagbistulang family day ang pagkitipon. There isn't a program. The main event is going to be, the main activity is a debate. People have said that they will start, they'll bring their own collateral and share with other people. I did see some comics here. I don't know where it came from now, pero yeah, it's basically going to be like that. Just people sharing with each other. Well, we just want to show na there's a huge group of people who are supporting Rojas and Robredo na hindi nakipagbaliktaktakan in social media. Isa sa mga kilalang nag-ibita ang support ng Roro Tandem na si Carlos Celdran na minsan na rin biyetiko sa social media. It's bigger than I thought. Remember, organic ito. Organic. Walang hakot. Maraming hindi pumunta kasi may trabaho. Maraming hindi pumunta kasi may sakit. And look how much we got. Kung mas matagal, one more week planning, doble ito. Triple ito. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para mag-sorry sa mga nasaktan niya sa kanyang mga naging komento. Take this negativity out of the election now and let's look at platforms. Okay? Tama na yung pagbabatikos. I'm sorry for everything I said with the Starbucks and all that. Sa panonood ng debate, hindi may tagong kanilang pagkadismay at pagtutol sa tuwing magkasalita sina Vice President Junior Marbinay at Mayor Rodrigo Duterte. Gandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes. Pero sige naman ang tawa nila sa mga banat ni Senadora Miriam Santiago. Dapat nandiyan siya sa bahay pag-uwi ko. At syempre, bida sa kanila si Rojas. Siya ang Pia words back ng debate na to. At diretso yung answer niya. Walang jokes, walang drama. Puro plataforma. Firm. May conviction. Hindi siya artista. Anong gusto mo? Entertainment o gusto mo ng presidente? And tonight, he acted like a president. Nadismaya naman ang ilan sa panonood ng debate. Kasi may tanong din ako na sa sarili ko na hindi nila nasagot. Halimbawa, yung katulad ng tungkol sa ating kuryente. Ayan, diretsahan ang sasabihin ko. I-edit nyo o hindi. Kasi nakikita ko, once na si Rojas ang nagsasalita, si Karen Davila, gumaganon, may hawak pang papel, habang hawak-hawak na yung Muslim na babae, gumaganon si Karen Davila, parang sinisiyan niya sa Rojas, bilisan mo dahil magta-time ka na. Ang iba naman, may iboboto na raw matapos manood ng debate. May iba naman din, puro mga luma na lang makita mo sa, hindi lang presidente, pati sila dapat mga bago, hindi mga lumang puro magnanakaw na lang mandugas ng pera ng tao ginagawa. Ayan, no? Pakiusap nila sa mananalong Pangulo. Sana matupad yan, hindi puro salita lang. Sana mangyari yan. Umaaksyon bilang Pilipino. Ryan Ang, News 5. Sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.